invited me in this basic staff training course of your Pathfinder Ministry. So, mga minamahal mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa planning and programming. And so, can I share my presentation? So, this is about planning and programming. So, sa palagay ninyo, gaano kahalaga ang magplano? Mga master guides and master guide trainees, gaano ba kahalaga ang magplano? Napakalaga po, Pastor, kasi ito po yung unang ano po sa akin ito yung unang process para ma-start yung isang programa o mga activity. Yes, yes, yes. Thank you so much. So, napakahalaga niyan sapagkat yan yung ating direksyon kung paano na tayo makapagpasimula sa ating mga pinapanukalang gawain o activity, lalo higit sa Pathfinder Ministry. Mayroong mga kasabihan, no? If you fail to plan, you are actually planning to fail. And so, in the Pathfinder Ministry, it is a must that we should learn how to plan. And at the same time, do some programming about what we plan. Okay? And so, let's take some of this definition, no, about planning. So, planning is deciding in advance, no? It is deciding in advance what needs uh, to be uh, prepared or to be done, and when and how you will do it. So, uh, yan yung pagpaplano. Kinakailangang advance nating malaman ano ba yung mga pangangailangan gawin at ano ba, kailan ba ito gagawin, paano ba ito gagawin. No? Kaya ah, isasalang-asa lang natin ang mga pagplano sa ating pagsasagawa ng ating ministeryo ng Pathfinder. Ano? So, sa programming is uh, the designing the activities that happen in your club to meet spiritual, physical, and social goals. So, ito na yung disenyo ng inyong plano. Paano ba ito gagawin? No, paano ba ito isa sa katuparan? At ito'y dapat isalang-alang natin na dapat namimit natin yung apat na aspeto ng ating uh, buhay. Ano? So, kagaya ng ating obheto, yung philosophy ng ating edukasyon, uh, the philosophy of Adventist education is to what? Uh, the development of the physical, spiritual, and um, the mental and the social aspect of our lives. So, we need to consider everything, no? So, everything should be balanced, ano? Hindi na nakapokus lang lagi doon sa mga physical aspect, kinakailangang balance ang lahat, no? Hindi na puro lang lecture, and so in a certain program kinakailangang may variety of activities tayong gagawin, no? Na nakaprograma. Hindi na nagtawag kayo ng isang weekend, pero ang ginawa ninyo, puro lang lecture. Nag-lecture kayo na ng lecture, walang activity. It will be a dull moment for the Pathfinders, especially if those Pathfinder age. Maigi sana kung kagaya natin, ano, mga minamahal ng mga master guides and master guide trainees na medyo matatag tayo doon sa pakikinig. Pero sabi nga ni Pastor Estrada kanina, aba ay talagang kinakailangan nating abutin yung kalagayan, lalong higit ng mga bata, no? Short span lang yung listening nila, but they could still learn
by those physical activity na ating maibibigay sa kanila. They are not just simply learning on what we shared to them na mga theories, but to those actual activity that we are giving to them ay matututo sila. And so, uh, planning is an important thing because it ensures our program and reflect our motto. Okay? So, do you know what is the motto of the Pathfinder Ministry? Pero ang motto natin ay the love of Christ compels us. No? So, kinakailangang isiguraduhin natin na yung mga programa natin nagre-reflect dito sa ating Pathfinder motto that the love of Christ compels us. No? So, why good planning is crucial? No? Sa palagay niyo, why good planning is crucial? Number one, because it keeps the club organized and on track. No? Napakaganda na mayroong plano sapagkat magpapanatili itong sa isang club na ito'y organisado at nasa tamang direksyon, nasa tamang hakbangin. No? At gayon din, ito ay nagbibigay ng kasaguruhan sa balanse at doon sa akmang mga aktibidades para doon sa mga edad na inyong pinaglilingkuran. Na? Just like what Master Guy Estrada told you that you have to choose, you have to select a group of young people whom you will serve. And depending upon their age level that you will serve them, you will, you will teach them. No? Sapagkat hindi pare-pareho yung kanilang mga learning situation, no? So, kaya nga kinakailangan nating planuhin ano ba? Halimbawa, simple thing. You will give a simple story. But anong edad yung kukwentuhan ninyo? You have to plan. Anong paraang kwento ang ibibigay mo? Alangan namang basta lang magkwento ikaw. Yung kwento mo pala pang matanda. No? Sometimes if you will, give a story to the young people, especially to the young ones, sometimes yung mga teachers na magagaling, abay talagang gumagawa pa sila ng mga props and they are so much uh, moving, talagang gumagalaw sila ng gusto, no? Sapagkat that children loves those action um, na makikita sa nagkukwento. Okay? So, builds unity and purpose among staff and Pathfinder. No? At talagang yan ay naranasan ko, no? Na kung papaano yung mga master guides ay talagang parang laging intact sila. Ha? Magiging intact lalo sila pagka mayroong mga plano. Ano? Pero kung walang kaplano-plano, hindi alam yung gagampan dito, hindi alam yung magsasagawa nito, hindi alam yung magbibigay ng istorya, hindi alam kung sino magdidevotional, parang ikaw lang yung tumatayo, ikaw lang yata yung marunong, ikaw lang lagi yung naglilecture, parang nakakawalang gana. No? Nakakawalang gana. So, if you plan, then it will build unity and purpose among staff and the Pathfinder itself, mga minamahal mga kapatid ko. So, it helps also avoid burnout and last-minute stress. Kasi, biruin mo yan. Kung walang plano, kung walang plano, andyan na, camping na, ay hindi na pagplanuhan. Teka muna, mayroon ba tayong ganito? Mayroon ba tayong lubid para doon sa ating monkey breads? Kumpleto na ba yung ating gagamitin? So, mai-stress ka. So, laging stress pagka walang plano. No? Not unlike nung mayroong plano, aba, ano man ang mangyari, hindi stress. Naalala ko, ano kami doon sa hiking kami doon sa Banahaw.
Bay, ako ang club director noon ng education. Ay nagkataon na medyo masama ang panahon. Ay pinigilan kami ni Ma'am Alcoren. Sabi ni Ma'am Alcoren, papaano kayo'y aalis na hindi maganda ang panahon? Ay siya yung kumbaga department head. So parang hindi kami, ayaw kami payagan. Ha? But because we are well planned, ang sinabi ko sa kay Ma'am Alcoren, Ma'am, alam po namin may bagyo, alam po namin kung ano yung lugar na aming aakyatin. Ha? Ang totoo po niyan, kami ay nakapag-survey na po sa lugar sa aming dadaanan. Kami galing na roon ng isang linggo at aming tiningnan yung mga daanan, tiningnan namin kung saan ang mga delikadong lugar at yung panahon alam po namin talagang mayroong bagyo. And so mayroon po kaming nakatalagang tao habang umaakyat na magmumonitor na ng panahon. Hmm? Na-favor na talagang yung panahong iyan ay sumagasa ay po pwede po kaming huminto. Pero sa ngayon po, sa lagay po ng panahon na medyo malayo pa naman po yan dito sa ating teritoryo, ay palagay ko po'y walang dahilan para kami po inyong pigilin. At isa pa po, aba, yung mga ah, lugar na amin pong dadaan, alam kong delikado, ay nakaplano na kung ano pong aming gagawin. May mga tao na naka-assign ako roon para pagdaan doon ay safety yung ating mga pathfinders. Aba, di wala ngayong magawa si Ma'am Alcoren, kundi kami ay pinayagan. No? So that is what is plan could give you. No? Kasi kung nakaplano, abay hindi ka ba basta mai-stress. Ay pag kayong wala kang plano, pagsabi, ay hindi ka muna, ay stress ka pa. Ano kaya yun? Pinipigilan tayo, wala ka namang masabi. Kasi wala ka nga namang inihanda. Okay? Kaya napakahalaga nito mga um, master guide trainees. Ano? So, it also supports spiritual and leadership development. Hmm? Because a leader should be prepared always. Uh, and when you are prepared, then one thing which is a good part of spirituality is to be prepared. Because, we are waiting to the coming of the Lord. We are waiting that Jesus will come. But if we are not prepared and we are not used of preparing, then we might miss that opportunity na ating masalubong ang masayang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. And so, we have to plan. No? We have to plan. As we plan for the Pathfinder Ministry, we are also planning for salvation. We are planning also, na ating salubungin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang malapit ng pagbabalik. So, I want you to at least take a glance with this Pathfinder Club year plan. No? So, here is the months and the key activities. You can you can do like this plan. January will be planning retreat, staff orientation. February club registration, and maybe the first meeting you could do the first meeting by February. March to May will be AY classes, honors, outreach. No, June to July, you can do your campouts, your community services, and then August you could support the Pathfinder Day or maybe Bible experience. September you could do special projects, and then investiture preparation. October will be your investiture, no? Award ceremony. And then November and December break,
then another time to plan for the new year coming. That is just a simple, simple plan for a year of a Pathfinder Club. And here it is, more detailed than that one. January, staff orientation and training, planning retreat for leaders. February, club registration, opening ceremony, uniform checks, AY classes begin. Okay? March, classwork and honors, induction ceremony. Okay? So, probably mga March, nag-i-induction na kayo. No? And then, outreach project. April, Campore, preparation, camp out, nature honor, AY classes continue. Okay? Bible experience practice, community service activity, and then John, major evaluation. Okay? John, drill and marching focus. And then AY classes honors. July, Campore. Kanina, April, mayroon kayong Campore preparation. But this one is the execution of your preparation. And then, conference activities. Ito'y, yung Campore iyan ay siyempre yung mga ibinibigay na Campore ng ating conference, ng ating division. Just like this coming year 2027, we'll be having another Campore that will be held in Thailand. No? So, that's why this coming October, we'll be flying, going to Thailand, to meet for this event, this coming year 2027, and to look for a venue para doon sa susunod nating Kampuri doon sa Thailand. No? So, um, kaya ito yung pwede nating i-consider. So pinaghahanda natin iyon. Kung talagang kayo sasama sa kampo rin, malayo pa, ay inihahanda inyong mga sarili. Okay? You could have a guest speaker Sabbath. Okay? Pathfinder Day planning. Sapagkat ang Pathfinder Day ay pumapatak yan tuwing September. So nagpaplano na kaya ng August. Spiritual emphasis, personal devotion, okay, outreach or mission activity. And then October, kagaya ng pinakita ko doon sa una, investiture preparation again. And then final AY class test, assessments, na nag-i-evaluate na kayo ng learning the whole year. And then investiture naman ng November. So, if you could have Thanksgiving project and then end of year celebration. Break ulit tayo ng December and then leadership planning for next year. Ganun lang. No? Yung ating cycle the whole year, nakikita ninyo? So tuloy-tuloy yung ating Pathfinder Ministry. Bakit? Tuloy-tuloy yung mga bata, tuloy-tuloy yung mga magulang natin nanganganak. And so, mayroong yearly na pumapasok na bagong trainee doon sa friend, and then yung inyong tinuruang friend this year, next year sila ay companion na. Ano? So nagpo-progress. Kaya mayroon tayong progressive class ng ating Pathfinder Ministry. Okay? So, let's see the monthly and weekly meeting structure. Paano ba? Sa monthly and weekly meeting structure, of course, there is classwork, AY classes. Okay? Honor instruction, drilling and marching. Sabi kanina ni Pastor Estrada, hindi nawawala yung drilling and marching. No? Kaya, siguro ay opening ceremony lang tayo. Aba yung ating mga Pathfinders papunta sa opening ceremony. Halimbawa sila yung pledge o law, abay sila ay nagmamarching. Kaya yung marching, yung drilling and marching ay laging laman ng ating mga meetings, ng ating mga training. Kaya
nariyan yan palagi. So, kaya yan, monthly and weekly meeting structure yan kasama. Worship and devotions. Kasi laging may worship. No? Pagka tapos ng ceremony, no, pathfinder law, pathfinder pledge, pathfinder law, and then pagkatapos noon, nagkakaroon ng devotional, no? Worship and devotions ang kasunod. And then, naroon na yung mga activity, kung anong activity na inyong gagawin, mga games, team building, because as I've told you, yung ating mga bata, gusto nila yan. Yung learning experience through activities. No? They just, give a little time in listening. Kaya nga, mas bibigyan natin ng time yung pagbibigay sa kanila ng activity in which they could learn many things doon sa mga activities na ating ibibigay sa kanila. Okay? And then, community outreach. Wag nating kaligtaan na sila atin ding maturuan sa mga community outreach. So here's a weekly Pathfinder Club meeting planning sheet. You can use the plan and track your club in a structured and effective way. So, weekly meeting flow. Ito yung weekly meeting flow for 2 hours, ano? So, ito'y parang form ng meeting planning sheet. Lalagay mo yung iyong club name, yung date, yung time, at anong oras ka magpapasimula, anong oras matatapos, saang location, at sino yung naka-duty staff. Okay? So, ito yung overview noong meeting. Okay? Ayan, opening ceremony, mayroong laging plugs yan, mayroong laging pag-awit ng lupang hinirang. Okay? And then yung pledge and law. Ganyan tayo nag-o-opening ceremony. And then kasunod na doon yung ating devotional, yung worship. Mayroong speaker, mayroong siyempre presentation ng truth from the Bible. And then susunod na kung ano yung classwork na inyong gagawin from the AY curriculum. Okay, ano ba yung dapat na ituro mo sa kanila? O ano ba yung activity na dapat nyong gagawin? And then, yung honor. Ano bang honor yung ituturo mo sa time na yan? Ano ba yung honor na inyong ituturo sa kanila? Okay? Halimbawa, na tying. Okay? Tuturo nyo yun sa kanila. And then, laging kasama yung drill and marching. Okay? Kaya dapat yung drill and marching talaga na ma-master. And this is what is good with Pathfinder Ministry. Because when you are used with this drill and marching is a discipline. And it is a good way to discipline ourselves, mga minamahal na mga kapatid ko, kung tayo ay bihasa dito sa drill and marching. Okay? Of course, games, and then closing, debrief or mga announcement. Okay? So yan yung 2 hours mo. So every meeting, may 2 hours lang kayo. Ito lang yung laman ng iyong programa, no? Sa 2 hours. No? So you might prepare yung mga props mo sa games o kung ano man yung mga inihanda mo. Okay? So the staff role in planning. Okay? Ano ba ang role ng mga staff sa pagpaplano? Okay? You need to attend planning meetings, no? And the planning meetings usually quarterly or monthly, no? Pag ikaw ay staff, you need to really give time attending doon sa mga meetings. Sapagkat para ikaw ay updated sa kung ano yung mga gagawin sa susunod, ano yung mga mangyayari, ano ba yung bahaging pwede mong gampanan doon, at talagang ikaw ay magiging kapakipakinabang sa club. Then, you as a member
or one of the staff need to give feedback on what's working or not. No? Kung mayroon ka nakikita na, ito parang hindi masyadong maganda ito, hindi masyadong nakakatulong doon sa mga pathfinder. You need to give feedback, ano? O anuman, or commendation para lalo pang maisaayos kung anong dapat pang isaayos. So, take ownership of areas, classes, honors, drill, devotions. No? Ibig sabihin nito, saan mo ba, kumbaga, bilang staff, kumuha ka noong iyong pupwedeng kagampanan. Sa mga classes, saan mo ba gusto? Saan mo gusto? Sa friend, sa companion, sa mga ranger, okay? Sa voyager, sa guide. So, pipili ka. Anong honors yung gusto mong ituro? No? Ikaw na yon kung gusto mo. So, na mayroon kang sarili mo na area na iyo talagang hahawakan. Okay? Devotion, sabay ka, nakita niyo naman, yung mga pastor, usually, pagka yung mga pastor, ay yun lagi ang ibinibigay sa kanila. No? Yung pagdidevotional. Okay? So, help set spiritual goals and outreach plans. Okay? So, kinakailangang maging tulong tayo para maabot yung mga spiritual na mitiin at lalong higit yung mga outreach na mga plano. No? Nakita nyo? This is really a work of a church. No? Kaya, alam nyo, yung Pathfinder Ministry, hindi lang puro games. Hindi lang puro ito activities na para bagang ini-enjoy mo lang yung sarili mo. It is actually spiritual journey into maturity. No? Kaya mayroon tayong mga spiritual na mitiin at mayroon tayong mga outreach na plano. No? Kaya dapat ay maging bahagi tayo ng mga ito. Support discipline and safety during all activities. No? Kaya lahat tayo, attentive tayo sa kung anong nangyayari. Nakatingin tayo doon sa kung anong ginagawa ng ating mga pathfinders. Whenever you see somebody who needs of counseling, especially you counselor, mamaya pagkatapos ng activity mayroong evaluation, ano? Mayroong counseling time, usually pagka-camping, sa camping bago magtapos yung gabi. Nagbibigay tayo ng counseling time, sa mga counselors, no? May kanya-kanyang unit kayo na naka-assign sa inyo. So, isa 'yun sa inyong titingnan, no? To set up our discipline doon sa ating mga pathfinders, So, wag nating kakaligtaan ang mga ito. Ating mga kagampanan sa pagpaplano. Okay? So, tips for effective programming. No? Paano maging epektibo yung ating programming? Use a yearly theme. Maganda kung mayroong tema. Ano ba tema sa taong ito? No? Pwede rin naman nating iayon doon sa tema ng worldwide theme. Halimbawa, mayroon tayong mga back to the altar. Ang theme this year is back to the altar. So, if we will do this, this will keep club spiritually focused. Ay kung wala kang tema, abay di kung saan-saan ka lang pumupunta. Sapagkat wala ka namang tema na direksyon ng iyong ibinibigay na devotional. Kaya kung saan-saan, kung ano-ano na lang ang binibigay natin. Pero kung may tema, mayroon tayong spiritual focus. Okay? Rotate activities monthly. Okay? So that we could avoid repetition and keeps it fun. Maging masaya. Keep meetings organized. Panatilihing organisado yung ating mga pagpupulong o yung ating
um, training. Pakita natin tayo yung mga profesional, mga minamahal na mga um, master guide, master guide trainers and master guide in the future. Para tayo ay irespeto ng ating mga trainees. Okay? So, be prepared with materials. Alam mo palang ikaw ay mag-lecture about bandaging. Ay bakit hindi ka nag-prepare, hindi ka naghanda, hindi ka nagdala ng bandage para na ipakita mo man lang saan ba doon yung AIDS, ano, ano bang mga bahagi mayroon siya doon, no? At paano ba itali yung isang bandage, Oo, so, nataying. Hindi naman po pwede magturo ka ng nataying. Wala ka naman palang dalang ah, tali. Okay? So, kinakailangan mai-prepare. Maraming mga bagay na dapat isalang-alang. Pag may pa-activity tayo. Yung i-prepare mong activity, may tiyak na mga materials na kailangan yan, ay kinakailangang maihanda. At kung nakahanda, abay masisave natin yung ating oras at yung mga bata ay magiging abala palagi sila sapagkat walang dull moment, walang hihintong oras ng activity sapagkat nakaprepare na lahat. Okay? So, involve pathfinders, builds leadership and ownership. Okay? Kaya nga, paano sila ma-involve? Aba, kunting bagay lang yan. Itinatawag yan agad ng mga ranger pagka meron. Kailangan ko ng isang kaputol na kahoy. So, pipito agad yung audit. Kung ano yung pito ngayon, halimbawa, yung isang pito ay para sa ranger. So, punta ang mga ranger. Kaya busy sila, no? Kailangan mo lang pala ng isang kaputol na kahoy, pinahanap mo sila. At yung may naunang nakakuha ng kaputol na kahoy, dinala sa iyo, mayroong merit. Kaya active na active sila. Gustong gusto nila. Bakit? Mayroon silang merit pagka nakaka-comply doon sa iyong inuutos. So, involve pathfinders in every aspect of the pathfinder ministry para sila ay talagang mabuild din yung kanilang leadership, mga minamahal na mga master guide trainees. Okay? So, tools and resources in planning. Ano bang ating mga kagamitan sa pagpaplano? Of course, yearly, monthly planning templates. No? Yung kagaya ng binigay ko sa inyo. Magandang mayroon na kayong para mayroon kayong susundan. Paano ba yung pagpaplano ng pang-isang taunan? Para hindi kayo mahirapan. Okay? You need Google Calendar or printed schedules. Ngayon, hindi na mahirap kasi may mga Google na tayo ngayon. Unlike nung panahon yon, nung mga panahon namin na wala pang mga ganyan-ganyan. No? Aba ay talagang kinakailangan mong maging resourceful. Titingnan mo yung mga old file para makita mo paano ba gumagawa ng yearly plan. Okay? So, WhatsApp or email groups for communication. Ba? Talagang tayo ay materialis pertis na tayo ngayon. Hindi na mahirap mag-communicate. Nariyan yung ating WhatsApp, nariyan yung ating email, nariyan yung ating messenger. No? So, madali lang mag-communicate. Madali lang i-disseminate yung information, yung anumang announcement, kahit nalimutan mo siguro doon sa panahon ng meeting, pwede pa rin ipahabol pagka mayroong chat group yung isang class, yung friend class, mayroong kanyang sariling chat group, pwede mong magbigay ka uli ng instruction doon. Ay, sa darating na ganito, sa Biyernes uli, ay ihanda ninyo itong ganito kasi yung ating meeting sa darating na Sabat afternoon ay ganito ang ating gagawin. So, makakapaghanda sila. Okay? So, Club Handbook or SOP or yung ating Standard Operating Procedure ay kailangan natin yan. Okay? Adventurer Pathfinder Manuals. Sa pagpaplano ay ating kailangan yung mga manual na yan. So,
Ano yung mga dapat i-consider sa pagpaplano? Mga materials, no? Kinakailangan alam mo ano ba yung gagamitin, ano ba yung kagamitan nitong materials na ito at gaano ba ito kahalaga. Yung location, saan mo gagawin, no? Saan ma ang pinakamaganda, pagkapanahong itong tag-ulan, saan maganda gawin ang ganitong activity. Iyan ay kinokonsidera sa pagpaplano. Okay, yung staff assignment. Okay, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, no, nagpa-hiking ako sa Banahaw ng panahon ng mabagyo, may mga assignment. Mayroon akong nasa unahan, nasa yung guide noong nag-hiking. Mayroon ako nasa hulihan sa yung sweeper. Hindi siya uuna doon sa ah, mga trainees. Siya yung pinakahuli na inaalam niya ano bang nangyayari, mayroong nahuli, mayroong nadulas, kaya naroon siya sa huli. Hindi niya uunahan yon, no? Naka-assign yan. Mayroong naka-assign doon sa delikadong lugar na nagbabantay doon. Sapagkat delikado mahulog doon ang isang trainee. Kaya may mga assignment, kung sino yung magpapatakbo ng program, no? So, yan ay mga ikinokonsidera. Of course, yung theme, no, ay hindi dapat kinakalimutan doon sa programang iyong ah, plinano. So, what to remember in planning? Remember that to plan with purpose. And keep Christ at the center. Plano-plano lang, wala naman palang kalatoy-latoy. Wala naman palang layunin yung iyong plano. No? So, sa ating pagpaplano, ating isa-isip lagi na kaya natin ginagawa ito ay para sa ating Panginoong Diyos. And so, keep Christ at the center of our plan. Okay? So, work as a team. Okay? Planning is not just for directors. No? Ito ay sa buong team. Kaya pag nagpaplano kami noong kapanahonan ko nung ako'y directors, lahat, no, nakakasama-sama kami, nagpaplano, no? Ako'y naniniwala kung sa aking sarili lang, hindi hindi ko kayang gawin at hindi magiging matagumpay ang lahat. Pero salamat, mayroon akong mga magagaling na counselor, may mga magagaling akong staff, and so naging maayos ang lahat. So, lahat ng staff ay kinakailangang mag-work as a team, sa pagpaplano. Okay? Be consistent. Well-planned clubs grow stronger. And nagiging impactful sila. No? Kaya nga maging consistent tayo. Maging doon sa time natin consistent. Kaya ako hindi talaga ako makapayag noon yung hindi kami paalisin ni Ma'am Alcorin. Kasi pagka sumala yung aking isang activity yun, saan ko na naman siya ilalagay? Marami rin akong mga activity. Siyempre, yun ay extracurricular lang. Ang pinakamahalaga sa akin, yung school. Ay pagka yun ay sumala yung naka-schedule na yun, baka saan ko pa uli ilalagay yun. Kaya kinakailangan ko mailusyon. No? So, yung consistency natin ay dapat na um, ating palagiin, doon sa ating pag-meeting, maging consistent tayo. Doon sa training, maging consistent tayo. Okay? Use your role well. Okay? Every staff member is a leader and influencer. Kaya nga, sana ating gampanan yung ating mga kagampanan kung ano man tayo. Kung tayo may training officer, gampanan natin. Chaplain man tayo. O tayo yung club director,
gampanan natin at maging influence tayo, sapagkat a leader is an influence, no? Kaya dapat ay nakakahawa yung ating kasigasigan at kasiglahan, no? So when we program, we could customize our program based on national or local holidays. Di ba? Tama-tama ito. Maganda magpa-hiking kami ay November 1 to 1 hanggang 2. At ang aming tema ay akyat kaluluwa. Aba, panahon ng ano yan eh. Panahon ng patay, di ba? Pista ng patay. So, akyat kaluluwa ang tema. Okay? So, pwedeng gawin nating ano yon. Pwedeng gawin din nating medyo um, may pagka outreach ang type. Bakit? Sapagkat yung isang pathfinder may kasamang isang friend na hindi sa Adventist, no? Pagdating doon sa bundok, may um, uh, mga truth o katotohanan doon ay isisiwalat sa kanila. May mga activity na magbibigay sa kanila ng kaliwanagan, patungkol sa kalagayan ng patay. O, di ba? So, pwede nating ma-customize yung ating mga uh, planned activity. Pwede rin nating i-customize ito base doon sa conference-wide event. Kagaya nga ng mga campures, so, isa ito sa ating dapat makadalo tayo doon sa campure. Isa sa ating activity sa taong ito ay dadalo tayo ng campure. Okay? Church-wide events, maring youth days, halimbawa, gusto mong, siyempre gusto mo mayroon kang community services. Then we have what we call the Global Youth Day. Ano ang ginagawa pag Global Youth Day? Nagsiserve sa community, di ba, ang mga youth? So, pwedeng i-customize mo yung iyong Pathfinder ministry na kung saan ay naka-integrate doon sa Global Youth Day, no? Kaya hindi ka na magdadami pang activity. So, of course, yung panahon at yung season ng iyong lugar ay iyong ibatay din yung iyong programa na iniisip. Okay? And so, this will be the end of my lecture tonight. And I'll be welcoming some questions from you. If ever you have some to clarify everything so that someday somehow you will be prepared to do and, to plan and make a good program for your Pathfinder ministry. Okay? Thank you so much. Okay, thank you. Sino po ang willing magtanong? Ako, may tanong ako eh. Pastor, Yes. pwede bang isama natin sa planning and programming yung mga excess time na dapat ay ayos? Yung pong ating mga excess time. Excess Na minsan time. nagpapatagal at minsan nagpapabagal. So, paano pa magandang iplano yung mga ganun? Kaya lang Sir Nelo nagkakaroon ng mga nagpapabagal na time ay dahilang hindi na plano. Pero pagka nakaplano, ay mawawala ka ng walang mga excess time. No? Pero, kasi nga, ano ang problema? Halimbawa, dito sa ating itong ginawa natin ngayon, maring ang isang problema ay, hindi ka nakapagbigay pala ng time. Kahaba magsasalita si Master Guide Forto? Gaano kahaba magsasalita si Master Guide Estrada? Kaya ngayon, nag-exist yung ating time.
but I end up 9 o'clock because you give me 8 to 9. No? That's how we plan. No? Kaya nga, pag nakaplano, malayong mangyari ang mga excess time na yan. Okay? Oh, okay. And gaya ng sinabi natin, be consistent. As a leader, be consistent. Gusto kong maisakabuhayan yung consistency iyon. And so, I need to end up. At yung aking lektora mismo, sinigurado kung ito ay matatapos talaga in an hour of discussion. Kasi kung ito'y dinugtungan ko pa, ay baka mag-i-excess talaga yung time natin. Okay? So, thank you. So thank you very much, Pastor Porte. I think we'll heard talaga yung message mo, yung lecture mo. At lahat ng mga narinig ay iaabay para sa magandang program, para maging successful at patuloy sa paglago ng kaalaman. So kailangan na exercise yung mga ganitong plano, especially sa time, especially sa schedule, lahat po ay kasama yan. So sa gabing ito, let us open our camera at bigyan natin ng isang magandang palakpak ang ating pastor. Pastor, Wala may na bang patatak. magtatanong sa kanila, sir? Baka naman mayroon sa kanilang medyo gustong intindihin ng gusto yung isang bahagi ng ating lektura ay mas magandang tapos natin ito na ayos talaga sila para nakaprepare sila dito sa planning and programming. So meron bang magdadagdag ng konting share or magtatanong? Meron pa po ba? Pastor, ako magtatanong. Sige, Okay, sige, yan. sir. Good, very good. Pastor, yung po bang sa planning is, do we need to always incorporate plan B? Plan B. That is good. That is good. You have plan B. Kasi, um, yan naman ay case to case basis. Case to case basis. Kasi magpa-plan B ka dahil lang alam mo parang hindi masyadong sigurado. Like sa panahon, like sa panahon or doon sa halimbawa sir sa venue. Kinakailang medyo mag-plan B tayo kasi hindi ako sigurado doon sa venue iyon kasi masyadong busy yung ating target na venue, no? So, para pagdating yung actual time, hindi ka na uli ma-hassle doon sa iyong execute na plano. Having that, plan B is also helpful. As long as it is needed talaga na magkaroon ng plan B, do it. Para nakahanda ka palagi. Okay, open your cameras. Picture taking for attendance with Pastor Porto sa lecture ng Garden Villa Seventh-day Adventist Church, Vanguard's Pathfinder Club, Certificate of Appreciation. Uh, This certificate is presented to Master Guide Pastor Roosevelt F42 in grateful recognition of your invaluable contribution as resource person for our Pathfinder Adventure Basic Staff Training on the topic Programming and Planning conducted via Zoom platform on September 4, 2025. Your time, expertise, and dedication have significantly enriched the training and inspired the participants toward effective planning and dedicated service in God's work. Given this fourth day of September 2025, signed Joel V. Casas, Adventist Youth Ministries Leader, Erwin Andres, Club Director and Church Head Elder, and Pastor Aaron Ferdinand R. Robles, Santa Rosa City District Pastor. Okay, palakpakan po muli natin ang ating lecturer, si Pastor Porto. Salamat, Pastor Porto.